Hello po, magandang hapon po sa bawat isa. Come on, sige po, pwede po ba tayo lahat ay tumayo? Ayan, so bago po tayo mag-start ng ating papuri sa ating Panginoon, pwede po ba natin kawayan, batiin ang ating mga katabi? Ayan po, sige po, welcome po sa ating 3 p.m. service. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on, sige po. Ayan, today is the day that the Lord has made. Amen. Come on, can we shout hallelujah? Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, we will worship you, Panginoon. Come on, tayo po ay malayang pumalakpak, kumawit para sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, we say, casting my cares aside. Come on, let's go for hands. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind
katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang, one more time. Come on, can we lift up our hands and say, wala kang katulad, O Diyos. Come on, tell it. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. One more time. Come on, with all your heart and sing, wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. 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 Come on, kung ikaw ay naniniwala na siya ay walang katulad, come on, ibigay mo yung the best sa palakpak mo para sa Kanya. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tunay na ang Diyos na pinupuri natin sa hapong ito ay walang katulad. Amen po ba? Thank you, Lord. Sa hapong ito, sige, bigay po natin yung papuri para sa Diyos na buhay. Bigay po natin yung papuri sa Diyos na walang katulad. Hallelujah. Sige, Lord, Panginoon, sa hapong ito, God, we will sing of your goodness in our lives, O Lord. Hallelujah. You are here. Sige, Lord, we know, Panginoon, ikaw ay natutuwa, Panginoon. Tutuwa ka, Panginoon, sa anak mo, Panginoon, sa mga anak mo nagpupuri sa iyo. And that's why, Panginoon, we are here, Lord God. Sige, Lord. Hallelujah. Move in this place, Panginoon. And we will sing of your goodness, of your faithfulness, Panginoon, sa buhay namin, O God. Hallelujah. Can we sing? For your mercy never fails. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake until I lay my head, oh, I will sing of the goodness. Come on, one more time. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so, so good. With every breath that I am in, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Come on, sing it. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. In all my life you have been faithful, so God. In all my life you
life, lay down and surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Come on, everyone. All my life you have been faithful, yes Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh I will say, come on one more time. All my life you have been faithful. And all my life you have been faithful. Is it Jesus? And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Come on, go look up our hands to Jesus. Hallelujah. Sige, palakpakan pa po natin ang Panginoon. Thank you, God. Sige po, can we just lift our hands to the Lord? Salamat, Panginoon. At Lord, mabuti ka sa aming buhay, Panginoon. Lord, walang katulad mo, Diyos. Walang kayang magpamalas ng kabutihan na meron ka, Panginoon. Kapangyarihan, katapatan mo, O Diyos. Pagmamahal mo sa aming mga buhay. At Lord, sa hapong ito, Lord, ito yung aming mga kamay, Panginoon. Ito yung aming mga buhay, Panginoon. Lord, patuloy kaming magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Sa lahat ng bagay, Panginoon, Lord God, sa ngayon na meron kami, sa bukas na meron kami, O Diyos, Lord, kailanman, Panginoon, Lord, nandun yung aming papurit parangal sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Sige kapatid, sa umagang ito, o sa hapong ito, rather, pwede bang awitin muli natin ito sa Panginoon. Awitin natin ang kabutihan ng Panginoon. Huwag tayong mapagod na ito ay ating ialay sa Diyos. Ang lahat ng meron tayo dahil lamang sa kabutihan niya sa ating mga buhay. Thank you, Jesus. Come on, all together we sing. And all my life you have been faithful. Come on, one voice. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, with all our hearts, one more time. And all my life you have been faithful. You are faithful, Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. Come on, sing that to the Lord. All my life, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, we sing, oh, I will sing of the goodness of God, your goodness, we sing. Your goodness is running after, it's running after me. Come on, church. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I give you, give it all to the Lord. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Yes, your goodness
goodness is running after. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. Salamat. Sige, malakas pang palakpak. Bigyan natin sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, God. Sige, Lord, sa hapong ito, Panginoon, di ka patapos, O Diyos. Yan mo, mga salita mo, bigay sa amin ng buhay, ng kaliwanan, Panginoon, ng liwanag, Panginoon, ng pag-asa, O Diyos. Muli, Panginoon, sa iyo ang lahat ng ito. Parangal at pasasalamat. We love you. In Jesus' name we pray, and everyone say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Magandang hapon po sa bawat isa. Ayan, magandang hapon. Pwede ba pakibati mo yung katabi mo? Sabihin mo sa kanya, magandang hapon sa iyo. Ayan, maulan, ano po, medyo, ayan na naman ang ulan. Pero salamat sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, salamat at nandito ka. Ayan, ano po, hindi tayo mapigil ng ulan. Ganun ang buhay, ando naman ang ulan. Pero dito tayo ngayon nakikita ng Diyos na sa ulan ng buhay, andun tayo nagpapatuloy sa Kanya. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Ang ganda po ng ating inawit, no? Kung pwede lang, awitin lang natin to ng buong ano, no? Pero hindi po, merong time for it. At sa mga oras na ito, tayo ay makinig at pakinggan natin ang boses naman ng Diyos. Ano po, kanina narinig natin yung, or inawit natin yung papuri natin sa Panginoon. But this time, hayaan naman natin ang Diyos ang magsalita po, mangusap po sa ating mga buhay sa hapong ito. Sige, sa pangmalakas sa palakpak sa Panginoon. For those who are watching right now, magandang hapon po o magandang gabi po sa inyo at hindi lang po dito sa bulwagan ng Diyos, kundi nasan man kayo, ang presensya ng Diyos at ang kanyang mga salita ay tumimo po sa inyong mga puso. So, sa hapong ito, pag-uusapan natin the subject, find rest in the storm. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, find rest. Ayan, kapahingahan. Pero wag muna ngayon, no? Hindi naman literal, pero pag-uusapan natin yung kapahingahan natin sa ating pwedeng laman ng puso, laman ng isip, ano po, mga bagay-bagay sa buhay natin right now. Eto po tayo, no? This past few days, andun tayo, medyo binaha. At binaha, ano po, yung ating bayan, ang ating bansa ay dinaanan ng bagyo. Ano po, and some of us, ano po, hindi nakapasok, na stranded, or hindi naman sa San Jose, salamat na lang sa Lord. Dito tayo sa San Jose del Monte, mataas-taas. Ano po, pero yun na nga, iba sa atin ang issue, tubig, o nawalan ng tubig, kuryente. Pero hindi po, let's pray for the people, no, ating mga kababayan na medyo malaki ang kanilang mga hinaharap right now, mga kapagsubukan. Ano po, pwedeng nawalan ng bahay, mga ari-arian, ano po, pwedeng kasama nila sa buhay, ano po, yung mga nandun sila sa ganong kapagsubukan. So, hayaan po natin na ang salitang ito, sa hapong ito, magbigay sa atin ng kapahingahan. Sabi mo nga sa katabi mo, kapahingahan. Ayan. Ayan po, sige, okay na, tataasan ko na lang po yung mic ko. Ayan, hindi ako sanay ng walang lapel. So, sige po, sabihin mo ulit sa katabi mo, ready ka na ba? Ayan, ano po, at sige po, i-ready natin yung sarili natin kasi sayang naman, 30 minutes lang, no, mamaya, ang ganda nung challenge ni Pastor sa umaga at I believe yun din ang gusto talagang sabihin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So, hindi ko na po patatagalin at let the Lord move po sa kanyang mga salita sa hapong ito. So, rest. No? Last Wednesday, kung nandito po tayo, pinag-usapan natin yung peace. Ano po? So, attend po tayo ng midweek service kasi ang ganda rin po ng mga pinag-uusapan. Nakapag-uplift, nakapag-encourage sa mga mananampalataya na andun mabuhay yung kapayapaan na galing sa Panginoon. And meron na dapat akong preaching, pero I believe nilid ako ng Lord sa mensahe na ito na gusto niyang ibaba sa atin sa hapong ito. Na in the midst of our storms, mga pinag-usapan natin last Sunday, andun na yung hakbangin mo na, Lord, lalakaran ko mga bagay sa'yo. Pananampalatayaan ko mga bagay sa iyo, O Diyos. Madali man, hindi man madali, Panginoon, may mga kailangan man bunutin sa buhay ko, O Diyos. Nawa, Panginoon, samahan mo ko dito. But my decision is, Lord, to walk with you, to trust in your will, Panginoon, to trust in your plans. And pwedeng right now, andun ka sa storm na pagdaraanan mo na, Pastor, di pala madali. O Diyos, hindi pala ito madali. Nandito ako sa kalagitnaan, o pwedeng nandun ako sa 3/4,
O sa umpisa ako ng mga storm na ito, Lord, hindi pala madali. At hayaan po natin na sa hapong ito, ang salita ng Diyos ang magbigay sa atin ng kalinawanan or ng liwanag at ng pag-asa that even in the storms of life, sa buhay po natin right now, we can still find rest sa ating Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Sabi ko po, nung Wednesday, habang nakikinig po ako ng mensahe, nung nagpipreach po sa amin last Wednesday, nandun yung kanyang salita na mamaya isi-share ko po. Pero bilang Pilipino, no, yung ating kataga, bedding worldwide, yung mabuhay. Yung mabuhay na, hindi ko alam kung uso pa ngayon. Sa Gen Z, di na uso, yung mga AA na yung uso eh. Pero alam natin, yung mabuhay. This is a declaration. No? Yun yung deklarasyon eh, na mabuhay ka. Minsan parang na lang natin. Pero ang ganda na pwede mong ideklara na sa mga taong kausap mo, mabuhay. Sabi mo sa katabi mo, mabuhay. Mabuhay. Because you are speaking life. You are speaking hope dun sa kausap mo. Bilang Pilipino, ang ganda na maibalik natin yon sa ating kultura po natin. But in Hebrew, or sa mga Hudyo, sa mga Jewish, their culture naman when it comes to greetings, yung word na shalom. Ayan. So, some of us familiar na dun sa salitang shalom that when they meet a person or when they part way sa isang tao, andun yung kanilang pagsasabi na shalom. And the next slide, ano ba ibig sabihin ng shalom na yan, Pastor? Shalom, it is a Hebrew word for peace. Sabihin mo sa katabi mo, peace. Ayan. Kapayapaan, peace. Mamaya, maganda po yung pag-uusapan natin about peace. But for the Jewish people, it is more than that. For them, yung salitang shalom na kanilang binabanggit sa kanilang mga kausap, sabi diyan, it is yung meaning ay wholeness, soundness, wellness, completeness, and restoration. Dun yung kanilang declaration sa kausap man nila that be whole, be sound, be well, be complete, be restored. So, andun yung kanilang, yung lalim ng kanilang pagsasambit na itong salitang ito, that yung declaration na magkaroon ka ng pag-asa, mabuo ka muli. At hayaan po natin na sa hapong ito, yung word na shalom, yung word na peace, yung word na rest, ay ating matayuan, makita, maging testimonya, maging ilaw at asin tayo na sa buhay pananampalataya natin sa Diyos ay doon talaga natin makikita yung word na kapayapaan, yung word na peace na nanggagaling sa Panginoon. Sige, palakpakan mo ulit si Lord dyan. At ito yung hinahanap ng buong mundo. Sabi ko nga, walang tao, kapatid, di ko alam, meron bang war freak dito? O sa mga online, baka may war freak na. Tatanungin ko, for example, sino dito gusto ng kapayapaan magsabi ng amen? O, di ba? Yun eh. No? Pero meron, di ko alam, baka sobrang, di ko alam kung ano ang trip niya sa buhay, kung ang gusto niya talaga ay gulo lagi. Hindi, pastor, ayoko ng peace. Gusto ko ng away. That's why, ang dami nating nakikita, peace treaty, peace walk, peace talks. Kasi this world is finding yung solusyon para magkaroon ng kapayapaan. Hinahanap ng mundong ito yung tunay na kapayapaan. Saan-saan nila yung hinahanap? Ano yung nagiging kaparaanan para makamit yan? Pero sa hapong ito, sinasabi ko po sa inyo, hindi pera, hindi koneksyon, hindi kapangyarihan, hindi kung ano man, doon natin mahahanap ang kapayapaan. Pero sa hapong ito, there's more than that na maintindihan natin na, oo nga pala, meron palang akong nakalimutan na dapat pala, in the midst of my troubles, dito ko kagad hinanap yung kapayapaan. Dito ko kagad titignan yung peace na in the end, everlasting. Yung peace na magsusustain doon sa sitwasyon, okay man o nandun ako dumaraan sa unos ng buhay. So, ito tayo sa hapong ito. Naalala ko nga yung marami sa atin, galing tayo, Pilipinas, ang marami dito, galing sa Catholic na background. Hindi naman masama yun, pero yung kultura na pagkatapos ng misa, yung sinasabi that peace be with you. Yun din yun, It's biblical naman, na sa buhay natin, nandun yung heart mo na sa buhay mo, sa paglakad mo, na andun ng Diyos, mapasayo yung kapayapaan na galing sa Kanya. Sabi mo nga sa katabi mo, sige, peace be with you. Di ba? Baka hindi mo naman maano yung katabi mo, baka kasi yun din ang problema. Sometimes kaya
wala kang kapayapaan, baka bago kayo pumunta dito, baka hindi kapayapaan ang namutawi sa tahanan. O, di ba? So, hayaan po natin na hindi malimitahan ng salita ng Diyos sa hapong ito na ang kapayapaan ay tumimo sa puso natin, sa ating isipan, malakaran po natin sa ating buhay. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Ito ang katotohanan. We will never find true peace apart from God. Yun ang truth. Hindi pwede. Kaya nga sabi ko, ang tao sa haba ng panahon, hinanap nila kung saan ang kapayapaan na yan. But without God sa buhay mo, kapatid, parang lang yung New Year's resolution. 1 buwan, 2 buwan, 1 araw, 2 araw, bless ka na siguro kapag umabot ka ng 1 buwan. Pero hindi eh. Yung kapayapaan na galing sa Diyos ay it sustains. Ano man ang sitwasyon, ano man ang okasyon, ano man ang liglig sa iyo ng enemy, ano man ang kapagsubukan na nandun sa harapan mo, kung ang kapayapaan ng Diyos ay andoon naninirahan sa buhay mo, you will be at peace. You will be at peace. Kaya ito yung katotohanan na we will never find peace without God. Mamaya, meron kataga ang Bible na makapagsasabi na ang source ng lahat ng kapayapaan na yan ay sa Diyos lamang. So, sabi dito, apart from God, apart from Jesus, apart from the Holy Spirit, through whom the fruit of peace comes. So, hayaan po natin na sa buhay natin, the Holy Spirit mamuhay. Kasi kung ang Holy Spirit ay tunay na namumuhay sa buhay po natin, andoon lagi yung desire for peace. Andun lagi yung udyok ng Diyos, tinig ng Lord na may mga times pwede ka na magwala, pwede ka na hysterical, pero you know in your hearts and minds na ang Panginoon ay nangungusap for you to calm down, for you to have peace, for you to have self-control. So, dito tayo mamuhay. At hayaan po natin bilang mga mananampalataya, maging testimonya tayo. Tayong mga Kristiyano, hindi tayo ang nagiging, sorry sa term, yun yung colloquial term na isip ko eh. Hindi tayo nagkukos ng war. Hindi tayo war freak. Kundi tayo yung nagiging kasangkapan sa kapayapaan. Tayo naging kasangkapan para makita ng mga tao na ang Diyos ay tunay na nananahan sa ating mga buhay. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Ngayon, basahin natin ang sinasabi ng Lord in Mark chapter 4. Ayan, sige po, let me read Mark chapter 4, 35 to 41. Ang sabi po, verse 35, on the same day, when evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. Yun ang command ng Panginoon sa mga disipulo. Ano po? Kung babasahin natin ito ng kabuuan, maintindihan natin na, pastor, yan pala yung kwento nung binaha sila. Yung binagyo sila sa gitna ng ilog o ng karagatan at that time, doon sa kanilang bangka. Pero makita natin in verse 35, ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanila, let us cross over to the other side. Walang detalye, walang kung ano man, walang pasubali. Pero ito ang utos ng Diyos sa mga disipulo. Ano po? And for us, ito rin sometimes, ito naman talagang kabuuan eh, na si Lord, ang nais niya sa atin, anak, samahan mo ko. Anak, hayaan mong ako mag-lead sa'yo. Puntahan natin itong kabilang ibayo. Puntahan natin itong next level ng buhay mo. Puntahan natin itong purpose ko sa'yo. Puntahan natin itong pangako ko sa'yo. Puntahan natin itong inihanda ko sa'yo. And to many of us, nandun tayo sa kaisipan na, okay, kasama ko si Lord, wala na ako magiging problema. I mean, literal na magiging problema. Wala na ako magiging kapagsubukan. Wala nang unos na darating sa buhay ko. Wala nang bagyo na babangga doon sa bangka na aming magiging, depende yan sa anong transportation, kung ano yung way ng Diyos. Pero nandun sa mind mo na walang magiging smooth lang ang lahat. And in this verse, ganun din ang sinabi ng Diyos. No, na maintindihan natin na, nga, dito, kapag binasa natin ng kabuuan, na sometimes yung instruction ng Panginoon is for us to just follow Him. Just follow Him. At mamaya, no, sabi ko nga, alam ko rin yung dahilan din ng Diyos kung bakit hindi niya na sinabi na, dadaan tayo sa bagyo Ay, mga disciple dadaan tayo sa, babaggain tayo ng waves ng buhay Hindi ganun ang pinakilala ng Lord yung verse o kinuwento ng Diyos ang verse Basta andun yung instruction niya na, let us cross over to the other side. Mamaya, may gusto po akong sabihin dyan. Sabi dito in verse 36, when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was.
and other little boats were also with him. Verse 37, and a great windstorm arose. Ayan, ito na yon, nagkaroon ng bagyo. No, doon sa kanilang paglalakbay o sa kanilang pagsisail. Ano po? And the waves beat into the boat so that it was already filling or napupuno na yung bangka. So, yun yung parang, Lord, akala ko ba pag sumunod ako sa iyo, okay? Narinig kita, Diyos, sabi mo, let's cross over to the other side. Ito naman ako, willingly, sumunod ako sa iyo. Pero Lord, di mo naman ako sinabihan na itong lalakbayin natin, may bagyo. Nakapaghanda man lang sana ako. O Diyos, di ka man lang nagsabi na, Lord, babanggain tayo ng waves. O Diyos, may ganun tayo in our lives today. Ito yung nangyari sa mga disipulo at that time. Verse 38, ano ang sabi ng mga disciples? Or before I go to that, ano ang karakter ng Panginoon in this verse? Sabi dyan in verse 38, He was in the stern asleep on a pillow. Oh, di ba parang, Lord, samahan mo man lang kami, o Diyos, takot na kami dito. Ikaw dyan natutulog. Hindi mo man lang kami sinabihin, tapos ikaw ngayon natutulog. Lord, akala ko ba ikaw ang Diyos na waymaker? Bakit ito nangyayari sa amin? Di ba? Pwedeng ganun eh. At that time, kung ikaw o ako yung nandoon, may ganun kang kaisipan. Pero tingnan natin, anong gustong ipaintindi sa atin dito ng Diyos. Sabi dito, and they awoke him, ginising nila ang Panginoon, and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? O yun eh. Yun yung sinabi ko kanina. And pwedeng with the current events, sa atin, ang mga tubig lang yung problema natin. Sinasabi na, Lord, bakit mo kami, Lord, piniperish? Totoo ba? Tubig lang? Nawalan ka lang ng tubig ng ilang oras. Meron tayong mga kababayan na sobra. Pwedeng valid. Lord, may mga tao na nabaha, talagang sobra mga nangyari. At baka yun din ang tanong nila sa Lord. Lord, bakit? No? Bakit? So hayaan natin, sagutin tayo ng Diyos sa hapong ito. Verse 39, sabi dito, Then he arose. Sa kanyang pagkakatulog, siya ay nagising. At sabi dito, and rebuked the winds, and said to the sea, Peace be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Nagising ang Diyos at sa kanyang isang salita, ang mga waves ay nag-stop. Sabi doon, ang hangin ay tumigil, ang waves ay tumigil, at nagkaroon ng great calm doon sa kanilang lugar, doon sa karagatan kung nasaan ay andun sila. Pero dito nag-struck ang Banal na Espiritu as I read this verse. Verse 40, next slide. But he said to them, binilikan ng Diyos itong mga disipulo. Nakita natin in verse 39, o 38 rather, ang Panginoon ay natutulog. Nandun ang storms ng life, andun ang mga waves in the sea, pero ang Diyos natutulog. Kaya naintindihan ko in verse 35, sabi ng Panginoon, tara mga disipulo, let us cross over to the other side. Kita na ng Diyos yun na may winds na darating, na may waves na darating sa kanilang lalakbayin. Pero sa Panginoon, sabi niya, ano ba ang mga bagay na ito? Na sa isang salita ko lang naman, kaya ko naman talaga patigilin ng waves. Na sa isang salita ko lang naman talaga, kaya kong patigilin ang winds. At sa buhay ninyo, buhay ko, may mga times na gano'n naman ang kapangyarihan talaga ng Diyos. Pero tingnan natin in verse 40, yung mga sometimes natin na rereklamo sa Diyos, na Lord, bakit? Akala ko ba makapangyarihan ka? Yun yung reklamo ng mga disciples verse 39 Binalikan sila ng Diyos in verse 40. Sabi dito, but he said to them, why are you so fearful? Wait lang, hindi nyo ba ako kilala? Sabi niya sa mga disciple, bakit kayo natatakot? Sabi dito, how is it that you have no faith? Kayo na mga disipulo ko, sobra ang ipinamalas ko ng mga himala, kapangyarihan ko, at yung wisdom na meron ako. At sa mga oras na ito, bakit kayo nagdududa sa akin? Bakit nawawala yung pananampalataya ninyo? Bakit kayo puno ng takot? At pwedeng sa atin, ito rin, right now. Dito tayo kinakausap ng Diyos. Na sa mga unos ng buhay, nawawala yung kapayapaan natin sa Lord. Nawawala yung kapayapaan natin. Nawawala yung sanity ng isipan natin. Nagiging hysterical tayo. Minsan sa sobra nating pag-aalala, kinakamay na natin ng mga bagay-bagay. Inuunahan na natin ng Diyos sa kanyang kaparaanan.
So ito yun, binili ka ng Diyos. Bakit kayo natatakot? Bakit kayo nawawalan ng bakit nawala yung pananampalataya ninyo sa akin? Hindi nyo ba ako nakita? Natulog ako. At in this case, sa pagising ko, tignan niyo yung kapangyarihan ko para itigil ang lahat ng ito. So dito natin makikita that in the midst of everything, God is still in control. In the midst of everything na nangyayari sa buhay natin, merong Diyos na in His perfect timing, in His power, maintindihan natin that He is more than the winds. He is more than the waves of life. Sige, palakpakan mo si Lord. So, ito rin yung tanong, Lord, akin din tong tanong na ito. Bakit ba ako nag-aalala, O Diyos? Bakit ba punong-puno ako ng takot, Panginoon? At may mga pagkakataon na, Lord, nagagalit ako sa iyo. May mga pagkakataon na kinu-question kita, Panginoon, sa kapangyarihan mo, Panginoon, Lord God, sa kakayanan mo, O Diyos, sa mga sitwasyon ng buhay. Sabi dito, verse 41, anong naging reaksyon nila sa sinabi ng Panginoon? And they feared exceedingly. Katulad ng realization natin sa hapong ito. Yun din ang kanila naging realization, O Diyos, patawarin mo kami. Mali yung aming naging galaw. Kinwestiyon namin ang kapangyarihan mo, kinwestiyon namin ang concern mo, kinwestiyon namin ang pagmamahal mo, kinwestiyon namin ang plano mo, kinwestiyon namin ang kaparaanan mo, O Diyos. Yun po yan. At sa hapong ito ang ninanakaw sa atin ng enemy. Na sa buhay natin, minsan, tayo pang mga mananampalataya, yun yung kulang sa atin. Tinitignan tayo ng tao, tinitignan tayo ng pamilya natin. Yung kapayapaan ay yun yung dapat na makita sa atin bilang mananampalataya. That in all situations, mamaya may gusto po akong sabihin dyan, firm, buo yung kapayapaan, yung pagtitiwala natin sa ating Diyos. Sige, palakpakan mo muna si Lord dyan, kapatid. Nakita natin in this verse, pinamalas ng Panginoon kung sino siya. Na in the midst of storm, siya itong tulog. Tulog in the sense na hindi siya yung parang tamad, pero tulog dahil nandun yung kapayapaan sa puso ng Diyos that I am more than this. I am more than these waves. My power is more than the storms of life. Kaya in Isaiah, bago pa dumating ang Panginoong Jesus, ipinakilala na siya ni Prophet Isaiah that the Messiah that will come will be called what? Prince of Peace. Kaya dito natin makita na ang Panginoong Jesus hindi drawing na at the end of the day, ipinamalas niya yung tinaguri sa kanya sa vision o sa mensahe ng Diyos dito kay Isaiah that in the end, that a Messiah will come, the Messiah will come, and He will be called Prince of Peace. Dito natin makita sa Mark. No? And in many instances, throughout the ministry of Jesus, doon natin makikita ng Panginoon na sa mga sitwasyon, kalmado ang Diyos. Why? He's more powerful than those things. Situations. Pwedeng may mga sakit, di ba? May mga pinagalingan Diyos. Makita natin that more than ako sa mga sakit na yan. My power is more than that. Sa mga storms ng buhay, my power is more than that. Sa mga taong that time, dun sa kanyang pinakain, my power is more than that. So, Jesus Christ, sabi dito, is the Prince of Peace. Sabi mo nga sa katabi mo, Prince of Peace. Si Jesus ay Prince of Peace. So sa umagang ito, sa hapong ito, ang tanong, next slide po, do we have that peace in our hearts today? Yun yung katotohanan eh. Mamaya, no, ganda nung, basta, bibilisan ko lang to kasi ang ganda nung challenge ni Pastor eh. Kasi ang problema, yun na nga, kung wala ang Diyos sa buhay natin, kahit anong tumbling ko dito, kahit anong preach ko sa inyo, kahit gaano pa kalinaw yung salitang ibababa ko po sa inyo sa hapong ito, kung wala ang Panginoong Hesus sa buhay natin, hindi natin mararanasan ito. Magiging drawing lang ito sa buhay natin, mga kapatid. So, ang tanong sa atin sa hapong ito, do we have that peace? Or, to our loved ones? Yun yung aking tanong eh. When we die today, yun eh. Hindi natin na naman buhay. Ako nga, sabi ko sa Lord, handa mo ako, Panginoon. Kasi pwedeng sabihin ko, bata pa naman ako, O Diyos. Pero hindi mo alam, hindi natin alam ang buhay natin sa Panginoon. Pwedeng huli ko na to, o sa mga susunod na araw, hindi ko alam. Si Lord lang ang nakakalam ng buhay ng tao in this world. Kaya nga yung verse 35, yun din yung, kumbaga, life, ano rin sa atin ng Diyos yun eh. Let us cross over to the other side. So, nandun ka sa heart mo na, Lord, hayaan mo yung kapayapaan mo nasa puso ko.
Dahil anytime, ready ako, Diyos. Na sa buhay kong ito, pwedeng matapos to ngayon, matapos to bukas, matapos to next month, Panginoon. But nandun yung kapayapaan sa puso ko na, Lord, andun ka sa buhay ko. How about your loved ones? Asawa mo, anak niyo po, or mga kamag-anak mo, mga mahal mo sa buhay, mga taong sinasabi mong malapit sa'yo, kaibigan mo, nandun yung pakialam mo sa kanila, nandun yung puso mo sa kanila, do they have that Prince of Peace sa buhay nila today? Ito ang katotohanan, kapatid. Kaya ang church natin right now, andun yung urgency to reach people, to share the gospel, to win souls, to evangelize. Bakit? Ang mundo hindi na paganda ng paganda. That's the reality. Padumi na ng padumi ang mundong ito. Yun naman ang sabi ng Bible. There will be a time that nandun na talaga yung chaos sa mundo. At ito rin yung magiging senyalis na ang Diyos ay palapit ng dumating. So sa oras na ito, mga kapatid, yun yung sinasabi sa atin ng Lord. Do you have that peace in your heart? Do your loved ones have that peace in their hearts today? Because dalawa lang naman yan. Life with God and a life without God. At nandun yung kalungkutan na yung taong mahal mo, yung taong malapit sa'yo, mabuhay ng magpawalang hanggan na hindi kasama ang Diyos. So, walang peace, ano po? So, hayaan po natin na sa hapong ito, ipanalangin natin sila. Hayaan natin sa ating lakarin, nandun yung heart natin na, Lord, gawin mo kong ilaw at asin, Panginoon. Gawin mo kong, Panginoon, ako yung maging instrumento mo, O Diyos, nang madala ko rin sila sa iyo. At kung ano mang itong peace na nararamdaman ko at nararanasan ko sa iyo, nawa ang panalangin ko, Panginoon, ang heart ko, desire ko, maranasan din ito ng taong mahal ko sa buhay, O Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Let us cross over to the other side. Yun ang sabi ng Panginoon. Alam niyo po, ang journey natin sa mundong ito, sabi ng Bible, tayo ay manlalakbay lamang. Yun ang katotohanan. Ang ating tahanan ay andun sa langit kasama ang Panginoon. So nawa, ang desire po natin sa bawat araw ng buhay natin, Lord, hayaan mong gamitin mo ko, Diyos. Hayaan mo yung kapayapaan ay andun sa puso ko. Kasi kung walang kapayapaan sa puso ko, mali ang aking magiging desisyon. Mali ang aking magiging mga lakarin, Panginoon, Lord God. Out of my emotions, ang aking magiging response, Panginoon. Na at the end of the day, it will lead me to wrong things, Panginoon. Ang buhay natin, sobrang iksi lang sa mundong ito. Hayaan natin na andun ang kapayapaan ng Diyos. Nang sa gayon, in the end, malakaran natin ang buhay natin ng kasama ang Panginoon. Malakaran natin yung pangako sa atin ng Diyos. Malakaran natin yung purpose ng Panginoon sa atin. Why? Because ano man ang sitwasyon ng buhay, may storms man, may unos, may apoy, may bagyo, pero deep in your heart, intact yung peace na nanggagaling sa Panginoon. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Ngayon, sabi ni Billy Graham, for the Christian, sabi dito, next slide. For the Christian, peace is not simply the absence of conflict. Yun yung katotohanan. Peace is not the absence of conflict or any other artificial state the world has to offer. Rather, it is the deep, abiding peace only Jesus Christ brings to the heart. Yun ang katotohanan. Na minsan iniisip natin, Lord, pwede ba ako mabuhay na wala ng problema? Pwede ba ako mabuhay na wala na akong sitwasyon? Pwede ba ako mabuhay na parang hayahay lang ang lahat? Hindi po. Kaya natin na bilang mananampalataya, andun tayo nakaangkla sa Diyos na siya ang source natin ng kapayapaan na anuman ang mangyari sa buhay natin, nandun yung abiding peace na galing sa Kanya. Na Lord, okay ako ngayon, andun ang kapayapaan. Lord, ito ang mga sitwasyon, ito ang mga storms ng buhay. Okay na yun, Jonas? Di ba siya okay? Yun ang storms ng buhay. Ibalik na lang sa volume, bro. Recall to mo na lang, ako na mag-adjust. Ayun po. So, nandun yung heart mo na, Lord, pananampalataya ko is sa'yo, Panginoon. Ang kapayapaan ko is sa'yo, O Diyos. At ang mundo, ito eh. Ito yung hinahanap eh. Ano po? Sabi ko nga dito ba yung illustration ko? Opo, dito yung illustration ko about a person. Last Wednesday, kung andito po kayo, hindi ko gusto yung tunog ko. Last Wednesday po, kung andito kayo sa midweek service po natin, yung nag-preach po sa atin ay nag-illustration. At sa kanyang personal illustration, sabi niya doon, meron siyang taong kilala na kasama niya sa trabaho na nasa kanya na ang lahat.
Nasa kanya ng lahat, pera, maayos na buhay, maayos na pamilya, yung anak niya ay maayos, nag-aaral, matalino, and all andoon sa buhay ng taong ito. And yet, andun yung anxiousness sa buhay nung kanyang kinukwento. Anxiousness na walang kapayapaan sa puso. Walang kapayapaan. Sabi nung nag-preach last Wednesday, pera andoon. Bank account, maraming laman ng bank account. Pero walang kapayapaan. Minsan iniisip natin ang kapayapaan na nakukuha sa pera. No? Nagbiro yung preacher last Wednesday. Yung totoo, ako nagtaas din naman ako ng kamay, na pwede mong isipin, bigyan kaya ako ng Lord ng 10 million right now. Kaya isipin mo, bigyan kaya ako ng Lord ng 10 million. O sabi mo na 5 million na lang. 5 million right now. Tingin nyo ba ay magkakaroon ka ng more peace? Pwede sabi ko, pwede Lord. Pwede Lord. Pero at the end of the day, nandun yung illustration na even sa mga taong parang ando na sa kanilang lahat. Pero kung wala talaga ang Diyos, kung malayo talaga sa Diyos ang tinatahak mong lakarin, anuman ang maimpok mo sa mundong ito, hindi yan ang magsesecure ng kapayapaan mo. Yun siya. Bakit? Sabi ko nga, ano ba to, nanay, o magulang ba to? Na sabi nung sa kwento, dahil anxious siya, na yung anak niya ay parang lumaki kasi na parang maayos ang buhay, hindi dumaan sa mga kapagsubukan. So ang ginagawa ng magulang niya, kinukos niya yung anak niya, nagkukos siya sa anak niya ng mga pagsubok. Na parang, hindi ko na i-detail yung example, pero mga malalala na example, pwede kang makulong. No, sa mga parang ginagawa ng magulang na yon para yung anak niya ay mapadaan sa kapagsubukan. Sabi ko, anong klaseng magulang to? Anong klaseng kaisipan ng magulang ito? Pero pwede din natin sabihin nyo, anong klaseng magulang yan, pastor? Pero yun yung katotohanan. Na kapag ang buhay mo ay wala ang Diyos, kapag ang kapayapaan mo ay hindi nakaangkla sa Panginoon, pwedeng maging insane yung kaisipan. Pwedeng maging crazy yung kaisipan dahil wala nga ang Diyos eh. Walang kapayapaan. Kaya in the end, kung ano yung naiisip, sabi nga nung nag-preach, parang sinasabotahin ng magulang yung future ng anak nang dahil sa, yun na nga, mga maling klaseng kaisipan. So with this illustration, makita natin bilang mananampalataya, wala na talagang ibang maging source ng peace. At yung peace na nagsusustain, yung peace na naglalas sa buhay natin, magpawalang hanggan, kundi ang kapayapaan na galing sa ating Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Mabilis lang po ito, no? Potential blockers to peace. Ano ba ang nagbablock para magkaroon ka ng true peace na galing sa Diyos? Number 1, potential troubles. Sabi mo nga sa katabi mo, troubles. Potential pa lang. Minsan, no, masyado tayong overthinker. Yung naging illustration ko kanina, yun yung kanyang problema. Napaka-overthinker niya. Na kung wala kasi ang Diyos, oo nga naman, pwedeng maisip ng taong ito, paano magkakaroon ng buto tong anak ko? Pero kung ikaw itong magulang, andun ng Diyos sa buhay mo, nandun yung pananampalatay, pagtitiwala mo sa Diyos. Na Lord, kung gaano mo ko hinawakan, gaano mo ko sinamahan, Panginoon, kung gaano ko nakita yung kabutihan mo sa buhay ko, gaya ng ating inawit, ganun din, Lord, yung hope ko, ganun din yung pananampalataya ko, Panginoon, Lord, dito sa aking anak at sa mga susunod kong generation. So ganun, no? Nandun yung peace sa'yo kung ang heart mo ay andun nakatuon sa Diyos. Pero potential troubles, these are blockages para maranasan natin yung perfect peace. Sabi dito sa Proverbs 12:25, anxiety in the heart of a man causes depression. Sabi mo nga sa katabi mo, depression. Marami sa atin, pastor, depressed ako. Ang problema, baka punong-puno ka na ng anxiety. Na yung mga potential troubles, sabi nga ng Bible, yung worry ng tomorrow, hayaan mo na yun. Masyado mong iniisip yung bukas. Hindi ka nananampalataya sa Diyos. Hindi ka nananampalataya sa Panginoon. Yun ang sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew. Ano po? Sabi dito, anxiety in the heart causes depression. At in Matthew 6, kung babasahin natin yung Matthew 6, ano po, and I recommend basahin po ninyo sa bahay po ninyo, yung buong chapter ng Matthew 6. Sabi sa verse 25, sabi ng Panginoong Jesus, do not worry about your life. Yun yung nais ng Diyos, no, na sa buhay natin, huwag ka mag-alala. No, minsan masyado nating inaalala ang buhay.
Pero ano sabi sa verse 33 ng chapter na yon? Sabi ng Diyos, seek ye first the kingdom of God. Yun yung favorite natin. Ano po? Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added to you. Andun yung pangako ng Diyos na all will be added sa buhay natin. At pwede naman talagang sabihin ng Diyos, huwag ka na mag-worry sa buhay mo na to. Huwag naman yung worry na parang one tamad. Hindi. Meaning yung parang ginagawa mo, namumuhay ka para sa Diyos, huwag ka na mag-alala kung pwedeng may mga storms ng buhay. Yun yung sinasabi ng Panginoon. Pero ano ang turo ng Diyos sa chapter na yon, sa kanyang sermon? Seek Him first. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, seek the Lord first. No? Sabi nga pastor kaninang umaga, at I believe sasabihin niyan mamaya, na minsan baka salita na lang to sa buhay natin eh. Minsan parang memory verse na lang yan in our lives, pero kung hihimayin natin ang ating mga desisyon, hihimayin natin ang ating mga naging reaksyon, hihimayin natin ang ating mga naging response, ang ating mga naging lakarin, baka dito tayo nagpe-fail. Na hindi natin nasisik si Lord. Kaya andun ang anxiety ng buhay, andun ang depression of life, andun yung walang kapayapaan sa buhay. Ano po? Sabi po dito, next slide, present troubles. Merong potential. Pastor, hindi ako overthinker. Good for you. Hindi ka overthinker. But you know it right now, meron kang mga present troubles. Meron tayong mga present troubles. Pero ano ang sabi dito ni David sa Psalm chapter 3 verses 5 to 6? Sabi niya dito, this is his testimony. Sabi niya, I lay down and slept, yet I woke up in safety. Tingnan mo yung katabi mo. Mukhang gising naman eh. Mukhang buhay naman at mahaba pa ang buhay. Ano po? Nandaming kapagsubukan, pwedeng nandoon sa kapagsubukan. Pero nandito ngayon, nag-church. Nandito ngayon, buhay, gising, lumalaban. Ito ang sabi ni David. I lie down and slept, yet I woke up in safety. Why? For the Lord was watching over me. At ito ang pwede rin sabihin sa iyo ng Panginoon sa hapong ito, anak, nakikita ko mga bagay na nangyayari sa buhay mo. Huwag ka mag-alala. Andun ang pananampalataya mo sa akin, andun ang paglakad mo sa akin, andun ang pagtitiwala mo sa akin. Hayaan mong ibaba ko sa iyong kapayapaan na ito. Why? Sa anong kaparaanan, Lord, na ako ay nakikita ko ang buhay mo. I am watching over you. Day, night, tutulog ka, nagigising ka, nakikita tayo, sinasamahan tayo. Yun na nga, the Lord is watching over us. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Ano sabi ni David dito? I am not afraid of 10,000 enemies. Dami. Talaga. Kung andun ka sa confidence mo na, Lord, ikaw naman ito eh. Ano ba ang magsama-samang, sorry sa term, ano po, pero yun naman talaga, demonyo eh, no? Demonyo, hindi tao yan, ha? Baka isipin yung mga tao. Hindi. Si Satan. Satan, isama mo na lahat ng mga demonyito, demonyita mo, magsama kayong lahat, hindi nyo kaya ang Panginoon. Kapangyarihan ng Diyos. Ito yung confidence. Ito yung trust na meron at testimonya na meron si David sa Diyos. Na matulog ako, may pagsubok, natulog ako, ito, ang daming mga pumupukol sa akin, pero nagising ako, nandun yung safety. Nandun ang kalinga ng Diyos, andun ang kamay ng Diyos, andun ang pagsama ng Diyos. Kaya ano ito, makita natin, nandun sa heart ni David yung kapayapaan na galing sa Panginoon. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. At ito ang gustong instill ng Lord sa atin sa hapong ito. Sa buhay mo, tingnan mo yung katabi mo, baka puno na ng wrinkles yan, baka puno na ng eye bags yan, baka yung katawan yan ay hindi na katulad ng dati. Bakit? Baka itong problema. Kapayapaan ay wala na. No? Kapayapaan na galing sa Panginoon. Sabi po dito, God not only gives peace. Ito si Lord. Gustong-gusto niyang ibaba sa atin yung kanyang kapayapaan. Pero, hindi lang natatapos doon. At sabi dito, He calls us to peace. Bilang mananampalataya, bilang nabubuhay para sa Diyos, na nagtitiwala sa Panginoon, makita sa buhay natin, tayo bilang mga Kristiyano, makita tayo ng mga tao sa labas, makita ka ng asawa mo, makita ka ng anak mo, pwedeng pamilya mo na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, makita sa buhay mo yung testimonya ng kapayapaan na galing sa Panginoon. Minsan ang problema sa atin, tayo itong Kristiyano, tayo pa itong unang nag-aalala. Tayo pa itong mga Kristiyano, tayo itong unang meron akong word na hindi ko mabanggit, pero tayo ito nag-hysterical. Tayo ito yung una pang nagre-react ng mali. Pero makita natin na, Lord, hindi pala ito yung galing sa iyo, O Diyos.
na ikaw itong source ng peace. Lord, I pray na ito yung makita sa buhay ko. Ito yung patuloy kong maranasan sa iyo. Lord, ipaalam mo ito sa buhay ko, O Diyos. Nang sa gayon, Panginoon, malakaran ko ito in my life. The storms of life, troubles ng buhay, testings of life, andoon still intact ka dahil yung kapayapaan ng Diyos ang namumuhay sa buhay mo. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Sige po, tinatawag ko si Shelo. Next slide, si Peter. Next slide po. Sabi dito, blessed are the peacemakers. Sabi ng Matthew 5. Next slide, kapatid. Matthew 5 verse 9. Blessed are the peacemakers. For, ano sabi dito? Therefore they will be called sons of God. Oh, yun. Peacemakers, sabi doon. Pinagpala ang mga taong andun ng kapayapaan, namumutawi sa kanilang buhay, for they will be called sons of God. Kapatid, sa umagang ito, o sa hapong ito, ano ang nais ng Diyos na makita sa buhay natin? God calls us to grow in peace. Sabi mo nga sa katabi mo, grow in peace. Nandun, mabuhay tayo sa kapayapaan galing sa Panginoon. Bilang mga Kristiyano, yes, this world, sobra-sobra na nangyayari sa mundong ito, pero hayaan natin yung peace na nanggagaling sa Panginoon ang siyang makita, maranasan, no, mag-exhibit sa mga buhay po natin, mga mananampalataya. Sabi po dito, John 14:37, sabi ng Panginoong Jesus, peace I live with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Itong kapayapaan ni Lord. Hindi mo maikumpara sa pera, hindi mo maikumpara sa laki ng bahay, hindi mo maikumpara sa dami ng kotse mo, sa dami ng ari-arian mo, sa dami ng kakilala mo, sa dami ng nagmamahal sa'yo. Hindi maikukumpara sa peace na meron ng Diyos. Ulitin ko, kapayapaan ng Panginoon ay walang katulad. Ang daming tao dyan naghahanap ng kapayapaan. Minsan naililid natin sila, maging honest tayo, naililid natin sila sa maling kapayapaan, kung saan-saan natin sila pinupunta, kung ano-ano yung nagiging kaparaanan natin for them to feel peace. Pero, Lord, patawarin mo kami. Kasi nga, baka nga ang problema, kahit tayo lito na kung saan yung peace na yan hahanapin. Pero ito ang Diyos. Sinasabi niya sa atin na, anak, yung kapayapaan na meron ako, walang katulad. Kapayapaan na meron ako, gusto kong ibaba sa buhay mo, at gusto kong makita ng mga tao sa paligid mo, walang katulad ito. Sabi dito, do not let your hearts be troubled. So ito yung klase ng kapayapaan ng Diyos, na at the end of the day, pwedeng may troubles ng buhay, pero yung heart mo hindi matutrouble. Why? Because you have that peace that comes from God. Hindi siya peking peace. Hindi siya counterfeit na peace. Hindi siya temporal na peace. Yung peace na nagsusustain galing sa Diyos. Sabi dito, do not be afraid. Yun yung peace. Kapag ang kapayapaan ng Diyos ay nasa buhay mo, hindi ka sa wala kang takot na parang, hindi. Alam mo yan, na andoon ka na firm ka, na anuman ang unos ng buhay, andoon ka na, Lord, may Diyos na gumagabay sa akin. May Diyos na makapangyarihan sa lahat. Therefore, yung kapayapaan na galing sa iyo, doon ako mamumuhay, Panginoon. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Ngayon, itong katotohanan, nobody is exempted to storms. No one. Mapapastor ka, mapa-worker ka, ikaw na ang presidente ng Pilipinas, wala. Storms will come sa mga buhay po natin. Maganda lang sa atin, kilala natin si Lord. Pero I pray na malakaran natin to. At in the end, hindi lang tayo ang makapag-testimonya nito, kundi yung mga tao sa paligid din natin, mailid din natin sila sa ganitong klaseng testimonya. Nobody is exempted to storms. Pero ano ang pag-asa na meron dito? But we can have rest in the storm. Na in the midst of the storm, nandun ng peace, andun ng joy, andun ng hope. Andun yung lakas mo na nagmo-move forward ka ba din kahit merong unos sa buhay mo. Sabi ko nga dito, sa Pilipinas, minsan pinapanalangin mo, Lord, sana di nila ako Pilipino. Meron bang ganun dito? Wag naman, hindi ka naman, grateful naman tayo, Pilipino tayo, di ba? Ako grateful ako, Pilipino ako. Ano? So, yun eh.
Minsan parang, Lord, sana pinanganak na lang ako sa Japan. O kaya Korea, Lord, sana pinanganak na lang. Sa North Korea, wag naman. Lord, sana pinanganak na lang ako sa Amerika, Lord. Di ba? Kasi Lord, sa Pilipinas, sobrang mabagyo, binabaha, ganito, ganyan. Pero di mo lang alam. Sabi ko nga, no one is exempted sa storms. Punta ka ng Japan, hindi lang bagyo doon, may tsunami doon. Hindi lang tsunami doon, may earthquake doon. May ganun parang iniisip mo na, Lord, sana di ganito, sana di lang ganito sitwasyon ko. Hindi. Hindi ka magiging exempt. Punta ka sa Amerika, may hurricanes doon. May tornado doon. So, ang dami. Hindi ka talaga parang sabihin mo na, Lord, pwede bang hindi na lang ako dumaan dito? Hindi. Nobody is exempted. Lahat tayo dadaanan natin. Pero ang maganda, kapatid, sabi mo sa katabi mo, may good news. Ano yung good news? Pwede kang magkaroon ng kapahingahan in the storms of life. Sige, palakpakan mo si Lord dyan. Si Lord. Si Lord, si Lord, si Lord. Pastor, ang corny naman, si Lord, wala Yun talagang totoo. Yun talagang totoo. Na wala tayong ibang magiging source ng kapayapaan, kundi kapayapaan na naglalas, everlasting, nagsusustain, kapayapaan niya na galing sa ating Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Hindi ang corny. Kung lalakaran mo yan, promise, ikaw pa ang magte-testify na iba talaga ang kapayapaan sa Lord. Totoo. Iba ang kapayapaan sa Panginoon. We can have rest in the storm. Yun nga yung sabi ko kanina. Sabi sa Psalm 29:11, the Lord gives strength to His people. O, ano yun? Peace yun. Dahil ang kalakasan mo, hindi galing sa tao, hindi galing sa pera, hindi galing sa sitwasyon. Hindi. Galing sa Panginoon. The Lord blesses His people with peace. Yun yung sinabi ko kanina. Kung saan-saan natin nililid yung mga taong nilalagay sa atin ng Panginoon. Kaya hindi natin nadadala sa church. Oh, sometimes guilty tayo dyan. Kung saan-saan natin pinupunta, pero yung pala dapat dito natin dinadala. Dapat sa Panginoon pala natin dinadala para andun yung peace na tunay nilang hinahanap at tunay na gustong ibigay sa kanila ng Diyos. Sa buhay din natin ganito. Saan-saan natin nahanap ang kapayapaan ng buhay. Hayaan po natin sa hapong ito maintindihan natin nang walang anumang kapayapaan ang maglalas, magsusustain sa buhay mo, kundi ang peace na galing sa Panginoon. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Ngayon, may kwento ako, pastor. Isang pastor. Kwento din to nung Wednesday. Pastor siya. At bilang pastor, di naman madali. Hindi po madali. Binagyos sila. No? Yung church or foundation na parang andun siya, nag-cater siya ng mga orphan. Andun, binaha. No? Nag-TikTok live siya. Andun, binaha. Yung isang parte ng maliit nilang building, di naman parang maliit lang na building, inanod kasama ng mga gamit dun sa lugar na yon o sa room na yon. So, sobra. Storm. Literal na may storm na nangyari doon sa buhay ng pastor at nung kanyang ministeryo. At before that, sabi niya sa kanyang testimonya, weeks ago, yung kanyang mga kamag-anak, pinalibutan siya. At ang sabi sa kanya, tumigil ka na sa pagpapastor. Wala kang napapala. Ano ba yan? Pagtutuloy-tuloy mo sa Panginoon, ang dinudulot sa'yo, ganito, ganyan. Ang hirap, no? Parang naisip ko nga, baka pwede din niyang i-response yung ni-respond ng mga disciples sa Mark. Ano sabi ng mga disciple? Lord, teacher, ano ba to, Lord? Nasaan ka ba, Diyos? O in his case, pwede niyang i-respond sa Lord. Ano ka ba, Lord? Ito na nga, tinutulig sana nga ako ng pamilya ko, Lord. Ito pa, dumaan pa tong pagsubok na to, Lord. Ano ka ba, Lord? Nasaan yung protection mo? Di ba? Yun yung pwede niya maging response Pero hindi sa taong ito. Hindi sa pastor na yon. Why? Sabi niya, nandun nga, yung parte ng building nila, inanod. Pero ano ang response niya? Nagalit ba siya sa Diyos? Ano sabi niya sa Lord? Panginoon, salamat. Kasi walang batang naanod doon sa orphanage na yun. Walang buhay ang nakitil. Walang buhay ang nakuha, Panginoon. Gamit lang yan. Pwede kong bilhin yan. Yung part ng building, pwede yung ipatayo muli. Pero salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Sabi niya, in the end, andun yung
paggabay mo, andun yung pagsama mo sa amin, ligtas kami ngayon, O Diyos. Yung response ng pastor. At pwede mong tignan, grabe yung response niya. Tindi nun ah. Why? Ano ang magic ba yun? Hindi magic yun, kapatid. Pwede natin makita sa hapong ito na yung pastor na yun, kung naman ang kanyang tinestify, that is because of the peace of God na nasa loob niya. Na nasa buhay niya. In the end, ano man ang storm, literal, ini-storm siya ng buhay. Pero anong response niya? Mabuti pa din ang Diyos. At sa buhay din natin, dito tayo pwede magpanghawak. Kilala na natin si Lord, do? Nakita natin sa kwento at sa buhay din natin kung sino si Lord. Kaya naman talaga niyang tapusin ng mga bagay-bagay. Kaya naman niyang talagang alisin, tanggalin ang mga bagay-bagay. Pero naintindihan din natin na si Lord gumagawa lang ng kwento. At sa mga bagay na yan, yung response mo mahalaga. Kung ang response mo tama, kung ang response mo andun ang kapayapaan ng Diyos, response mo andun ang pananampalataya mo sa Diyos, huwag ka mag-alala. Ano sabi sa verse? Do not worry about life. Sabi sa Matthew chapter 6. Why? Because as you seek the Lord first sa buhay mo, sa lahat-lahat ng bagay, kapatid, all these things shall be added in your life. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Ito ang Panginoon sa atin, church. Sabi dito, God calls us to rest in Him. Rest in the Lord. Rest in the Lord. Rest in the Lord. Kapatid, tanggapin mo yan. Rest in the Lord today. Sabi sa Matthew 11, alam natin to, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Bibigyan tayo ng kapahingahan ng Diyos. Kapahingahan na, Lord, di na ba ako dadaan sa kapagsubukan? Hindi ganung klase. Pero hayaan mo na sa pagdaan mo sa testings of life, andun kang panatag ka. Na Lord, sa lahat ng ito, sa pananampalataya ko sa iyo, Panginoon, Lord God, pwede ako makaranas ng kapahingahan, Panginoon. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Sabi ko dito, Jesus is the good shepherd who will lead you beside the quiet waters. He will calm your troubled heart. He will give you peace and rest for your soul. Yun si Lord. Yun si Lord. Bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Bibigyan niya tayo ng kapahingahan, kahinahunan, no, in the times of storms sa buhay natin. Next verse, sabi dito, I have told you these things, sabi ni Jesus, so that in me you may have peace. Sa hapong ito, naririnig natin ito kasi gusto kang lagyan ng kapayapaan ng Diyos. Pwedeng sabihin mo sa akin, Pastor, hindi yan para sa akin kasi okay naman ako ngayon. Eh di good for you. Pero alam ng Lord, darating ang oras, daraan ka sa storms. Daraan tayo sa storms. At maalala mo itong araw na ito, na Lord, ito yung mensahe mo para sa sitwasyon kong ito, Panginoon. At Lord, yung kapayapaan mo ang maitatag sa buhay ko, Panginoon. Sabi dito, in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Si Lord hindi drawing. Yung kanyang sinasabi ay kanyang nilakaran. Sabi dito, troubles, yes. Sa buhay ni Jesus, He went on the cross. Yun yung ultimate na trouble natin. And siya ang naging kasagutan doon. Siya ang lumakad. Siya ang nagbata sa krus at in-overcame niya ang krus para sa atin. So alam niya yung kanyang sinasabi. At doon sa ating binasa kanina, andun din yung testimonya ng Panginoong Jesus na nandun ang storm sa paligid ng bangka, pero ano ang reaksyon ng Diyos? Tulog si Lord. Bakit? Kasi in His heart, He knows, mas makapangyarihan ako sa mga storms na yan. Mas makapangyarihan ako sa waves na yan. Banggain man ako niyan, hindi ako mag-aalala dyan. Dahil sa isang saglit lang, sa isang salita ko lang, kaya kong patigilin ng storms. Kaya kong patigilin ang unos ng buhay mo. Sige, palakpakan mo sa Lord. Yun yung peace. So, anong kalakip ng peace? Pagtitiwala sa Diyos. Na Lord, sige God, kasama ba to sa buhay ko? For me to get cross doon sa other side, let it be. I pray for your peace, Panginoon, in my life. Na maintindihan ko that you are more than these things sa buhay ko. You are more than storms. You are more than waves. You are more than, ewan ko, ano pa yung mga delubyo na meron tayo right now in our lives. He is more than that, kapatid. Sige, palakpakan mo muli si Lord. Jesus never promised that you would not have any troubles. O yun.
Okay? But He did promise that you have peace in Him in the midst of all your troubles. Rest in Christ. Sabi mo nga sa katabi mo, rest in Christ. Rest in Christ. Lastly, before we stand up, tinatawag ko po ang praise and worship. Ask God to develop the fruit of peace in your life. Panalangin po natin yan sa hapong ito. Lord, i-develop mo to, Diyos. Lord, maging seryoso kami. Mamaya, yun eh. Alam ko yung sasabihin ni Pastor eh. Minsan kasi parang, Lord, i-develop mo. Ang problema, yung relasyon mo sa Panginoon hindi maayos. Ayusin natin yung relasyon natin sa Panginoon. For this, sabi ko nga, hindi ito maging drawing. Makulayan ito sa ating mga buhay. So again, ask God to develop the fruit of peace sa ating mga buhay. Sabi sa Romans, before we stand, the mind of a sinful man is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. Sa kwento ko kanina, yung tao, mayaman, lahat nasa kanya na. Pero anong problema? Yung mind niya corrupted. Yung mind niya wala ang Espiritu ng Diyos. Kaya kung ano-ano ang kinahihitnatnan ng desisyon. Sabi dyan, it will lead to death. Pero ang tao na andun, ang banal na Espiritu sa kanyang buhay, sabi doon, merong buhay at merong kapayapaan. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Grow in peace, my message for tonight. Next slide. Grow in peace as we allow the Spirit of God to guard our minds. Ano po? Let the Lord guard our minds and hearts. Sabi ko nga sa post ko kahapon, kung friend ko kayo sa Facebook, sabi doon, fill your life with what? The presence of God. Fill your life with what? The word that comes from our God. Why? Because it will maintain your mind to have a positive perspective sa lahat ng bagay. Yun ang katotohanan. Wala kang salita ng Diyos, wala kang presensya sa iyo ng Lord, wala kang leading sa iyo ng Diyos sa buhay mo, ay, patay tayo. Saan-saan ka ililid niyan. Pero as long as nandun ang Panginoon sa buhay mo, His presence is firm, His word is firm sa buhay mo, andun yung peace. Magme-maintain yung positive perspective mo sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. Dahil puno ka ng salita ng Diyos. Nag-grow ka doon sa kapayapaan na alam mong you allow God to grow in your life. So sa umagang ito, sa hapong ito, ano sabi dyan? Pray about it. Pray about it. That peace that comes from the Lord. Read God's word about it. Punuan mo yung salita. Punuan po natin ang buhay natin ng salita ng Diyos. Ang dami in the Bible talks about peace. Ang dami. Start in the little things. Ito maganda to. Sabi mo sa katabi mo, start in the little things. Baka mamaya paglabas mo, pagdating mo sa Pure God, wala ka ng peace. Mamimili ka lang ng kakainin mo sa Jollibee, wala ka ng peace. So wag, hayaan po natin na Lord, sa mga malilit na bagay, simulan mo dito yung magkaroon ako ng kapayapaan, Panginoon. Look around you. Pwede bang look around you? Medyo exercise mo yung sarili mo. Tignan mo yung paligid mo. Ano po? Look around you and see where you can apply God's peace. Saan kaya, Lord? Lord, turuan mo ko, saan ko ba pwedeng may apply itong peace mo na ito? Ang dami, kapatid, promise, ang dami. Tayahan natin na, Lord, di ko lang ito marinig, kundi, Lord, makita ko ito sa buhay ko. Sa pamilya ko, sa trabaho ko, sa church ko, sa mga ginagawa ko, Panginoon, turuan mo ko, Lord, saan ko pwedeng mai-apply yung peace na galing sa'yo, Panginoon. Sige po, tayo sa hapong ito. Palakpakan natin si Lord. Tawag ko po si Pastor. Na pwedeng mangyari. But siguro yan natin na sa hapong ito, huwag natin sayangin itong sermon na magtapos tayo dito na para kang, sabi ko nga kanina, pangit ng pakinggan eh. But pwede, ito lang yung metaphor eh, ito yung illustration na pwede natin makita. Kasi malimit, dito lang nakukontento mga Kristiyano, lalo pag linggo, na saka pupunta, mag-church. Pero kung laliman mo ng konti, para ka lang magdodroga ng 1 oras, 2 oras, at pagkatapos, balik ulit sa normal. Na sana, alam ko na matapos natin ito madinig, andun tayo eh. Nabubuo tayo eh. Hindi ba? Pakiramdam mo na kapag nung madinig mo itong sermon, that in the end, nakakarinig ka ng kapayapaan ng Diyos, na sinasabi niya, ito yung kapayapaan na kayang humarap sa anumang storm, na anumang sitwasyon ay yung, that in the end ay ando pa rin yung kapayapaan. Tama naman. Pero kung hindi natin to laliman pa ng konti, hindi ka pa makauwi ng bahay mo, balik ka uli sa situation mo, trouble.
worries. Walang hope, walang pag-asa. Sige, hayaan natin na sa hapong ito, address natin yung ating mga sarili. First, address mo yung sarili mo sa Lord kasi ang gusto nang sabihin ng Diyos sa atin, matapos natin ito madinig, kumusta ka? Kumusta yung relasyon mo sa akin? Kailan mo ako naalala? Kailan mo ako tinawag ng seryoso o tumawag sa akin ng seryoso? Kailan mo ako kinausap ng seryoso? Kailan mo isinubmit yung mga plano mo sa akin? Kailan ka nagtanong na, Lord, is this your will? Lord, tama ba to? Lord, tama ba itong ginagawa ko? Tama ba to, Diyos, itong aking plano ngayon? Lord, kalooban mo ba to? Kailan? Kasi kung hindi, goodbye. 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 Walang relasyon. Yun na nga yun. Yung prayer ng church na ito, andun tayo that God lead us, Lord. Lord, dayaan mo na magseryoso na kami. Lord, dami ng oras na napaubos, na nasayang, Lord. Kasi hindi kami seryoso. Yung aming mga ginagawa para sa'yo, wala sa puso namin, Lord. At sige, ayan natin na sa gabing ito, o sa hapong ito, kapatid, sabi ko nga, ayaw ko na umakyat dito eh. Pero talagang si Lord hindi pumapayag na gusto i-restore ng Diyos yung relationship natin sa Kanya. Yung relasyon natin sa Diyos, yun ang mahalaga. Yung, hindi ko alam ano, pagising mo sa umaga, si Lord. Pagtulog mo sa gabi, si Lord. Pastor, corny naman, para naman puro si Lord. Wala kang magagawa. Yun talagang tama. Kasi kapag mawala ka lang sa Lord, minuto lang, madami ka nang gagawing kalokohan. Kaya hindi pwede talaga mapatid yung relasyon mo sa Diyos dahil kapag pinatid mo yan, tignan mo yung mga gawa mo, walang pupuntahan yan. Kaya kailangan talaga si Lord at ito yung prayer natin and this is our prayer as church, in Christ City Church people. Friends, nandito ka na eh. Sinama ka namin sa prayer namin last Friday na ang panalangin namin sa Diyos, Lord, lead your people. Lord, guide them, Lord. Hayaan mo that let the Holy Spirit, Lord God, convict them. Yung mga ginagawa nila, Panginoon, na hindi nagbibigay ng kaluguran sa iyo, Diyos, hayaan mo, ikaw ang mag-convict sa kanila. So that God, Lord, wala man sila dito ngayon, but Lord, patigilin mo sila sa kanilang mga mali, Lord, na mga nilalakaran. Kasi walang kapayapaan dyan sa dulo. In fact, ang totoo ay, Lord, mapapahamak itong mga anak mo na to. Ganda lang, pero kung hindi natin isurrender ng totoo ang ating mga sarili sa Diyos at sabihin ngayong mga sandaling ito na Diyos, hindi na pwede tulad ng dati na para lang kami nagdodroga dito paglabas, goodbye Diyos. Lord, kundi Lord, samahan mo po kami. Hindi ko alam ano. Friends, sige na, magseryoso na tayo. Kulang ang oras na sa mga nalalabing oras. But thank you na lang sa Lord kasi si Lord nagbibigay pa ng another day. But sabi ko nga kanina, ang grace ng Diyos ay may hangganan. Huwag natin abusuin ang grace ng Diyos. Oo, sobra ang grace ng Diyos, but yung grace ng Diyos ay temporary. Kasi kung ang grace ng Diyos ay forever, hindi na natin kahit no need na para magbago-bago ng buhay. Sobra pala grace ng Diyos. Hindi po. Ang grace ng Diyos ay temporary. Binibigyan ka ng pagkakataon na habang andyan yung grace ng Diyos, ibig sabihin, binibigyan ka pa ng another day ng Diyos na sinasabi niya, anak, ayusin mo yung relasyon mo sa akin. Ganun na lang man din, tinawag mo ako Diyos mo, ako Panginoon mo. Hayaan mo na gawin mo akong Diyos ng totoo. Kaya nga tanong ko kanina, kailan mo naalala ang Diyos? Kailan ka nagtanong sa Diyos na, Lord, tama ba to? O baka tumuloy-tuloy ka nang walang Diyos at siguro, yun yung gusto kong sabihin, goodbye. Huwag ka na mag-expect ng kapayapaan dahil ang kinakamada natin, walang kamay ang Diyos, walang kinalaman ang Diyos, walang direksyon ng Diyos, walang instruction ng Diyos, wala man lang pagtiwala sa Diyos, wala, goodbye. At pati, siguro ito pa yung gusto ko bago ako magtapos. Bitawan mo na, dapat bitawan. Hindi ko alam sinong kausap ko dito. Meron dito na, alam mo yan, na yan ang nagiging dahilan kaya wala kang kapayapaan. At sinasabi sa iyo ng Diyos na bitawan mo na to. Bitawan mo na yan, bitawan mo na yan. Alisin mo yan sa buhay mo. Bumitaw ka na dyan, tumalikod ka na dyan. Kasi kung hindi mo gawin, goodbye. Forget this message. Forget this message. Kasi nandun ang trouble. Gustong-gusto ng Diyos ibigay ito, but ang problema ay tayo nagsasalangsang ng mga kaguluhan sa buhay. But tonight,
this afternoon. Sige po, pwede ba taas natin yung ating mga kamay? Sige na po, sayang po to. Sayang to. Dumating ako sa meeting ko, even sa workers kanina, sabi ko nga, alam nyo, ako yung pastor nyo, pero sometimes nakakapagod na din. Paulit-ulit ang usapan, paulit-ulit, pero parang hindi naman nababago. Sige na, tama na yan kasi at kung gusto mo ng another day, another experiences, ng may katotohanan, kapayapaan sa puso, yun na yan. Ito na yan. Sige na. At sama-sama tayo. In fact, ang totoo, hindi ka nag-iisa. Una, andito yung church mo. Sabi ko nga, pinagpipray ka namin, kasama ka sa prayer namin that in the end, ay masumpungan natin ang totoong kapayapaan sa buhay. Nakakapagod kung saan-saan mo hinanap. At ang sabi ng Bible, that the word cannot give that. Wala dyan. Only Jesus can give you that. At ang tanging pwede mong gawin, magseryoso tayo. Sumeryoso ka na sa Kanya. Yan lang talaga. Wala nang iba. Wala doon, wala dyan. Hindi ko alam kung saan mo hinahanap. Wala dyan. Wala sa grupo, wala sa tao, wala kung kanino. Nasa Panginoon ang totoong kapayapaan ng buhay. Sige, palagpakan mo si Lord. Sige na, friends. Hayaan natin na sama-sama natin to ma-experience. Habang nadidinig mo si Lord, nandiyan pa yung grace ng Diyos. Pero darating ka sa punto na baka hindi mo na madinig ang Diyos. At yun in trouble, wala ka nang marinig, wala nang rebuke, wala nang paalala, goodbye. But pasalamat ka sa Diyos ngayon. Pasalamat tayo sa Diyos. God, thank you. Kasi nandiyan ka pa rin. Lord, binibigyan mo kami ng another day. And I believe that the Lord wants to give you another day and another chance. Sige, palapakan mo si Lord. Gusto mo ba ng kapayapaan? Gusto mo ng kapayapaan? Taas mo uli yung kamay mo. Sige, nakita ka ng Diyos. At sa pagtaas mo ng kamay mo, yan ay gesture mo yan bilang surrender mo sa Kanya. That God, here I am, Lord. Nakataas ng kamay ko. Hindi lang to taas-taas. Nakataas ako, Lord, kahit hindi niya sabihin sa akin. Kasi, Lord, gusto kong isurrender ko na ng totoo sa iyong buhay ko. Lord, let your will be done, Lord. Simula ngayon, Lord, ikaw ang mag-lead sa akin. Lord, anong gusto mo? Anong gusto mo? Tulungan mo ako, Lord, na itatanong ko sa iyo ang lahat ng mga bagay-bagay. At bunutin mo na, Panginoon. Sinosurrender ko na sa iyo lahat ng mga bagay na hindi nagiging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Ang ginagawa ko sa harapan mo. Simula ngayon, Diyos, Lord, maghari ka ng totoo sa buhay ko. Lord, madami akong oras na nasayang. At totoo naman talaga to, Diyos, na may ebidensya na wala talaga akong mapapala dito. Matagal na ako, Panginoon, Lord, na balik sa simbahan, pero nangyayari talaga ang totoong kapayapaan sa puso ko at sa buhay ko. Because of my stubbornness, but today, God, I surrender my life. I recommit my life unto you, God. Sinabi mo ba yan? O sige na. Pagkatapos nito, huwag mong payagan yung kapayapaan na meron ka ngayon. Hawakan mo na yan because that peace, yan yung kapayapaan na sabi ni Jesus na galing sa Kanya. At paglabas mo hanggang sa pag-uwi mo na sa bahay, manatili yan. Matulog ka mamaya. Pagising mo sa umaga, namnamin mo yan. At magtapos sa maghapon, hayaan mong nandyan yan. Pagising mo ulit, pagtulog mo, pagising mo, kaya kang i-sustain ng Diyos dyan. In spite that you are in the middle of in the storm. Hallelujah. Father, thank you. Salamat po. Masigay palapakan mo si Lord. Wala naman exempted. Ang lahat dito, dumadaan ng bagyo. Promise. Pero ang pagkakaiba natin, o pagkakaiba mo, meron ka, Jesus, na nag-provide sa iyo ng kapayapaan sa puso. Hallelujah. Father, thank you. Hallelujah. Sige, can you worship the Lord bago tayo magtapos? Hallelujah. Sige po, taas po natin ating kamay sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still to know you are God. Come on, we sing.
the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the life, and I will be still, know you. Come on, for the last time, we say, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the life, and I will be still, know you, my God. Thank you, Lord. Sige, pwede mapalapakan ulit natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat sa mga salita mo sa hapong ito, Panginoon. Tumimo ito sa aming mga puso, O Diyos. Lakaran namin to sa aming buhay. Muli sa iyo ang kapurihan at pasasalamat, O God. We love you. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige, malakas sa palakpak sa Panginoon.